Kinjaku versus Takaba. Yan nga ang mainit-init na pangyayari ngayon sa chapter 239 ng Jujutsu Kaisen. Pero bago natin simulan itong video, at kung bago ka pa lang dito sa akin channel, ay mag-subscribe na. Nagsimula nga itong chapter 239 kung saan ipinakita itong bagong karakter. Ayon sa pagkakadescribe nga nito narrator ay sinasabing isa nga raw itong prinsesa mula pa sa Heian era na binuhay muli nitong si Kinjaku. Habang tumatakbo nga ito, ay galit nga nitong tinanong sa sarili kung ano nga raw ba ang dahilan nito si Kinjaku at binuhay sila nito at ngayon ay mamamatay ulit dahil sa larong calling game. Habang nagpapatuloy nga ito sa pagtakbo, ay bigla na malas ang inatake nitong isang cursed spirit na hugis jelly. Bumalot nga ito sa kanyang ulo na naging dahilan upang hindi ito makahinga. Habang patuloy nga nitong tinatangkat ang nakabalot sa kanyang ulo, ay nakarinig na ito ng nagsasalita at sinabing para sa kanya, isa nga lang daw lang seasoning at tubig na walang emosyon. At dito nga ay pinakita na nga ito si Kinjaku habang nakaupo sa isang puno. Dito nga ay galit nga itong babae at nagbitaw na isang atake mula sa kanyang buhok patungo dito kay Kinjaku. Subalit bigla na nga lang tumigas itong nakabalot sa kanyang ulo na naging dahilan upang hindi nga nito matamaan ito si Kinjaku. Napaupo na nga lang itong babae at dito nga ay bumaba ito si Kinjaku mula sa puno at pinitik na nga lang nito ang cursed spirit na tumigas sa ulo nitong babae. Habang nag-aagaw buhay ay tinanong nga nitong babae si Kinjaku kung paano nga raw ba nalaman nito ang okasyon ng mga players sa laro. Sinabi nga nito si Kinjaku na hindi naman mahirap para sa kanya ang pagtatirak sa mga players, lalo't nilagyan nga raw nito ng tag ang mga reincarnated sorcerers at curse cells naman para sa mga awakened sorcerers. Sinabi nga rin nitong si Kinjaku na hindi nga rin basta-bastang makakaalis itong mga reincarnated curse objects sa kanilang mga colonies dahil nga ay nahihirapan ito maka-adapt sa ibang society. Habang patuloy nga itong si Kinjaku sa pagpapaliwanag, ay bigla na nga lang may nagsalita at sinabi bakit pangaraw nito kinakausap itong wala ng buhay na babae. At dito nga ay pinakita na nga itong si Hazinoki. Tinanong nga nito si Kinjaku kung maaari nga raw ba nitong maging kaibigan itong si Hazinoki. Pabiro nga nito sinabi na bago nga raw ito mangyari ay kailangan muna ma-meet itong mga conditions niya. Una, ay kailangan hindi ito bored kasama. Pangalawa, ay dapat ay pantay silang dalawa. Hindi nga ipiniliwanag nitong si Kinjaku kung anong ibig sabihin ng kanyang sinabing dapat ay pantay silang dalawa. On the other side, ay sumagot nga itong si Hazinoki at sinabing sawa na nga raw siyang magkaroon na kaibigang may mahahabang buhok. Sa pagpapatuloy nga nitong panel ay sinabi nga nito si Kinjaku na bago nga raw sila maglaban ay panoorin muna ng araw nila itong nangyayari ngayon sa pagitan nitong si Gojo Satoru at Ryumin Sukuna. So ibig sabihin guys ay naganap itong chapter 239 sa timescape kung saan namatay ito si Gojo Satoru sa naging laban nila ni Ryumin Sukuna. Ipinahayagan nitong si Kinjaku kung paano niya binuo ang isang plano upang maisakatuparan ang ipagsama-sama itong regular na individual at ang Tengen. At dahil nga dito ay nabuo itong calling game. Matapos nga magpaliwanag itong si Kinjaku ay sinabi nga nitong si Hazinoki na handa na nga raw ba itong tumakbo anytime. Nang walang ano-ano ay nabitaw nga itong si Kinjaku ng napakaraming cursed spirit patungo dito kay Hazinoki. Nag-counterattack nga dito si Hazinoki at gamit ang kanyang ngipin ay pinasabog nga nito ang napakaraming cursed spirit nitong si Kinjaku. At kahit sa napakalakas na pagsabog ay hindi pa nga naubos itong cursed spirit nitong si Kinjaku. Bagkus ay kahit na yung mga maliliit na cursed spirit ay inatake nga rin ito si Hazinoki. At gamit ang kanyang mata ay pinasabog nga ulit ito ni Hazinoki. At dito nga ay sinabi nitong si Kinjaku na alam niya na may reverse curse technique itong si Hazinoki. Gamit ang maliliit ngunit matatalas na mga cursed spirit
at tinamaan nga nito si Hachinoki sa kanyang liig. Sinabi nga nito si Kenjaku ang kanyang dahilan kung bakit sa bandang ulo niya pinatama ang kanyang atake dahil upang hindi na nga makagamit itong si Hachinoki ng kanyang reverse curse technique. FYI guys, dahil nga kapag napuruhan nga itong utak ng user nitong reverse curse technique, ay hindi na nga niya ito magagamit pang muli. Sa pagpapatuloy nga itong panel, at tinanong nga ulit nitong si Hachinoki kung anong araw ba ang gusto nitong si Kenjaku. Sinagot nga ito ni Kenjaku at sinabing kaya niya binuo itong calling game ay upang patayin lahat ng players para sa isang binding vow. At dito nga, pinatay na nga nitong si Kenjaku, itong si Hachinoki. Ilang sandali pa, ay dumating na nga itong si Takaba. Sumigaw nga ito ng inhaku date. Sumagot nga itong si Kenjaku ng hindi sa pagbitaw ng isang atake patungo dito kay Takaba. Sinabi nga nito na hindi nga raw siya interesado sa ibang awakened players bukod kay Higuruma. Ngunit naging gulat nga itong si Kenjaku nang biglang sumigaw nga itong si Takaba at sinabi maghanda nga raw ito. Napatanong na nga lang itong si Kenjaku sa kanyang sarili at sinabing ano nga raw ba ang nangyayari dahil hindi nga raw niya ito na-sense doon. Bakit hindi nga raw napuruhan sa ataking iyon itong si Takaba? Nagsalita nga itong si Takaba at sinabing, "The world is full of thrills, but the most thrilling of all is when comedians who are only there to pad out the cast end up stealing the show." Napangiti na nga lang itong si Kenjaku at sinabing sang-ayon nga raw sa dito. At dito nga ay natatapos itong chapter 239 ng Jujutsu Kaisen. Kung may mga thoughts and opinion kayo ay mag-comment lamang dyan sa ibaba at babasahin natin yan. So that's it for this video. Peace, yo!